Sa sinaunang panahon, bago pa manahati ang langit, lupa at dagat, namuno ang mga Titan sa buong sansinukob. Isa sa kanilang mga anak ay si Kronos, na kinatakutan ang prophesyang nagsasabing siya'y pababagsakin ng sariling anak. Dahil dito, isa-isa niyang nilamon ang kanyang mga supling, sina Hestia, Demeter, Hera, Hades at Poseidon, sa mismong sandaling sila'y isilang. Ngunit, ang bunso na si Zeus ay nailigtas ng kanilang ina na si Rhea. Matapos palayain ni Zeus ang kanyang mga kapatid mula sa tiyan ni Cronus, sumiklab ang Titanomachi, ang digmaan ng mga Diyos at Titan. Dito unang nasilayan ang tunay na lakas ni Poseidon. Hawak ang isang sandatang kalaunay, magiging simbolo ng kanyang kapangyarihan, ang trident. Winasiwas niya ang dagat at pinayuko ang mga alon sa kanyang utos. Nang magwagi ang mga Olympian, hinati nila ang mundo sa pamamagitan ng palabunutan. Napunta kay Zeus ang kalangitan, kay Hades ang ilalim ng lupa, at kay Poseidon ang karagatan. Ngunit hindi naging tahimik ang kanyang pamumuno. Si Poseidon ay isang Diyos na puno ng kontradiksyon. Siya ang nagbibigay buhay sa dagat, pinagmumulan ng isda, ulan, at kalakalan. Ngunit siya rin ang sanhi ng bagyo, lindol, at pagkawasak. Tinawag siya ng mga tao bilang Earthshaker, sapagkat isang hampas lamang ng kanyang trident sa lupa ay sapat na upang gumuho ang mga lungsod at magbiyak ang mga bundok. Maraming alamat ang nagsasalaysay ng kanyang init ng ulo. Isa sa pinakatanyag ay ang kanyang tunggalian kay Athena para sa pamumuno sa lungsod na magiging Athens. Nagbigay si Poseidon ng kabayo, makapangyarihan at marangal, ngunit si Athena ay naghandog ng punong olibo sa gisag ng kapayapaan at kasaganaan. Pinili ng mga tao si Athena. Sa galit, binaha ni Poseidon ang mga baybayin ng lungsod bilang paalala na ang dagat ay hindi kailanman dapat balewalain. Hindi rin naging payapa ang kanyang buhay pag-ibig. Mayroon siyang asawa, si Amphitrite, isang diwata ng dagat. Ngunit marami siyang naging anak sa iba't ibang nilalang, Diyosa, Mortal, at Halimaw. Sa kanyang mga anak, isinilang sina Triton, kalahating tao at kalahating isda, Polyphemus, ang dambuhalang Cyclops, at maging ang mabibilis at mahiwagang mga kabayo ng dagat. Ngunit hindi lamang galit at puot ang bumabalot kay Poseidon. Sa mga mandaragat na nagbibigay galang sa kanya, siya'y nagiging mapagbigay. Kapag nasiyahan, pinapakalma niya ang alon, pinapatnubayan ang mga barko, at inilililigtas ang mga naliligaw sa gitna ng karagatan. Maraming templo ang itinayo sa kanyang pangalan sa mga baybayin, kung saan inialay ang mga kabayo at toro upang makamit ang kanyang basbas. Isa sa mga pinakamahabang alamat na kinasangkutan niya ay ang paglalakbay ni Odysseus. Dahil binulag ng bayani ang anak niyang si Polyphemus, isinumpa ni Poseidon si Odysseus na hindi agad makauwi. Sa loob ng maraming taon, sinalubong ng bayani ang bagyo, halimaw, at pagkawasak. Lahat ay pagsubok ng Diyos ng dagat. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, hindi niya tuluyang pinatay ang bayani. Pagkus, hinayaan niyang matuto ito ng pagpapakumbaba at pagtitiis. Sa huli, si Poseidon ay hindi lamang Diyos ng karagatan. Siya ay larawan ng kalikasan mismo. Hindi masama, hindi mabuti, kundi makapangyarihan at walang pakialam sa kahinaan ng tao. Maaari siyang magbigay ng biyaya, ngunit maaari ring magdala ng kapahamakan.